Claire Castro sinisi sa mga guro ang pagiging walang modo ng mga estudyante. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Ipinahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang iba umanong mga kaguruan ay ang nagtuturo umano sa mga mag-aaral na maging walang modo, partikular na sa mga nakatatanda at sa ibang tao. Ginawa ni Yusek Castro ang pahayag ng matanong ukol sa naganap na shooting incident sa Junior High School campus ng Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumagan nitong Martes, kung saan sangkot ang isang umano'y grade 7 student. Sa ginanap na press briefing, idiniin niyang ang mga kabataan ay nararapat ding maprotektahan sa loob ng paaralan. Binigyang diin ni Castro ang kahalagahan ng paggabay sa mga kabataan, hindi lamang ng kanilang mga magulang kundi maging ng paaralan. Gayunman, isang bahagi ng kanyang pahayag ang umani ng batikos mula sa mga guro. Ayon kay Castro, kailangan ding maging bahagi ng solusyon ang mga paaralan sa paggabay sa mga kabataan. Dagdag pa niya, may mga pagkakataon umano na maging ang ilang guro ay naglalabas ng ganitong klase ng moralidad sa kanilang mga estudyante. Giniit niya na sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Ganyan pa rin po, although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Matapos maglabas ng pahayag ay umani ito ng sarit-saring reaksyon sa mga netizens at ilang grupo. Inulan ito ng batikos. Hindi naging maganda para sa ACT Teachers Party List at iba pang guro ang naturang pahayag ni Castro. Nagtanong ang mga miyembro at opisyal ng grupo kung bakit parang kasalanan pa nila ang nangyari. Dahil dito, naglabas ang ACT Teachers Party List ng pahayag bilang tugon sa umano'y hindi makatarungang paglalagay ng sisi sa mga guro. Kaya naman pumalag Alliance of Concerned Teachers and CR Union at iba pang guro sa buong bansa. Sa inilabas nitong pahayag, sinabi ng grupo na tila itinuturo ng Malacanang sa mga guro ang sisi sa kultura ng karahasan sa bansa, gayon din sa umano'y kabiguang maitanim sa mga mag-aaral ang mabuting asal. Mariin ding tinawag ng ACT Teachers Party List na irresponsable at mapanlait ang naturang pahayag. Malacanang is pointing fingers yet again, shifting the blame for the country's culture of violence onto teachers and accusing us of failing to instill good manners among learners. Such a reckless and insulting tirade is not only appalling but blatant attempt to scapegoat teachers for problems rooted in a much deeper crisis that the government itself has helped create and perpetuate. Iginiit naman ni Teachers Party List Rep. Antonio Tino kay Claire Castro na humingi ito ng paumanhin sa lahat ng mga guro sa paninisi nito sa mga ito kung bakit umano'y walang modo ang ilang estudyante, dapat bawiin ni Yusek Claire Castro at humingi siya ng paumanhin sa lahat ng guro sa di katanggap-tanggap at wala sa lugar na paninisi niya sa mga guro para pagtakpan ang kabiguan ng Marcos Yea administration na pangalagaan ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, at empleyado sa mga paaralan. She disrespects the hard work and dedication of teachers who fulfill their mission of educating and molding students day in and day out, often going above and beyond their call of duty despite inadequate pay, systemic neglect, and insufficient government support. Her comments were unwarranted, gratuitous, and illogical, inexplicably lashing out at teachers when asked about the school shooting incident in Zamboanga. Ipinaliwanag ni Tino na ang paglaganap ng mga ganitong insidente sa mga paaralan sa bansa ay dahil sa kapabayaan mismo ng gobyerno at kawalan ng sapat ng pondo para matulungan ang mga estudyante sa kanilang mental health issue at kabiguan ng pamahalaan na maipatupad ng gun control.